Sir, good morning po. Head ng BPLO, si Attorney Joaquin Defante II. Sir, update lang ako. Kumusta? 2 weeks na kasi yung business permit renewal natin dito sa Cainta. Update lang ako. Kumusta na po? So far, so good naman po ang process natin ng registration ng business permit, considering na nag-launch na tayo ngayon ng online registration. Sa totoo lang, medyo marami-rami na rin ang nag-register online. Kaya medyo makikita natin sa labas na hindi na siya ganun ka-crowded. Oh, last year, ano? Compared last year, kasi nga marami nang nag-register online. So ngayon, isa yan sa ano, kaya hindi natin maano yung dating crowd nga last previous years, ano. Ngayon po, nakita ko lang, mukhang pinaghandaan ni Mayor Alan itong para lalong mas komportable. Naka-aircon, at ang pinaka nakita ko po, libreng kape. Yes po. Tama po ba? Yes po. Actually, sir, kasama po sa budget this year, sa plano ng administrasyon ni Mayor Alan na ayusin yung ground floor. Kaya kung malalaman, kung nakikita naman natin ngayon, ang Business Permit and Licensing Office ng Taytay, originally nasa 4th floor. Dahil gusto ng mayor natin na ibaba at ilapit ang serbisyo sa tao, nilagay ito sa ground floor. At kung matatapos to by first quarter, yung labas, planong i-centralize the aircon din. Wow. So ngayon, sabi nga po ng nakakausap kanina lang, talagang natutuwa sila. Malaking pagbabago, unang-una. Siguro ito yon. At may kape pa. Opo. Talagang binadgetan po natin siya last year na lahat. Actually, sir, yung first 1,000 business owners natin na magre-register ay magkakaroon ng 5 kilong bigas. Wow! Yes po. Pero, ito po, tapos na po yung 1,000, nasa 3,000 na po ata tayo today. Pero libre pa rin po ang biskwit at kape natin everyday. Galing, no? Mukhang talagang natutuwa nga yung mga nakausap ko sa laki daw ng pagbabago, yung effort. Kasi, di ba, attorney, talagang ito yung pag-asa ng local government, itong mga business permit na ito. So, sir, compare last year, kumusta yung ngayon? Anong inaasahan natin? Lalampasan pa ba natin or magna-number 1 pa rin ang Taytay? I'm not sure if number 1 declared na ang Taytay. I don't know if it's Taytay. Yeah. Pero so far, wala namang competition sa atin. Yes. Ang kailangan lang natin kailangan nang magtaas ng income considering na nagbaba yung NTA natin ng 2023. So, since 2021, parang nagkaroon na tayo ng 37% increase, 33 to 37% increase ng ating business tax. Alam naman natin na it's around 30 to 50% ng local revenues ay galing sa business tax. Sir, kadalasan sa atin sa mga ugali ng Pilipino, may babayarin, talagang pumupunta pa rin. Halimbawa, may mga instances po na talagang naghihingi pa rin ng discount, although yun na yung kanyang bayaran. Maintindihan naman po natin kung talagang nalulugi ang isang negosyo. Authorized naman po ang ating LGU through the Treasurer's Office mag-presumptive income level assessment. Yes. Kung saan tinatansya po ng mga ating empleyado kung magkano talaga ang totoong kinikita ng mga negosyante. So kung talagang palugi ang isang negosyo, talagang naiintindihan, kaya depende sa presumption talaga. Torisa na lang. Last year po or may mga nasarado rin tayong mga regarding sa kanilang violation o anong... Opo. Last year, parang meron tayong 200 plus na isarang negosyo. Yes po, dami sa hindi kumukuha ng business permit. And may mga reports po tayo from the national agencies na may mga illegal transactions, may mga sugal, say for example. Hindi po natin hinahayaan yan magsugal ng mga ganyan ng walang necessary permits. So kung kinukulang po sila sa permit, wala po kami choice kundi isara sila. So anyway, yan naman pag gusto nilang mabalik ulit, madali lang naman. So susunod lang sila sa hiningi ng LGU. Opo. Kailangan lang nilang i-comply lahat ng requirements. Nandun naman po yung mga listahan. Alam naman din nila kung ano yung mga requirements na kulang sila. Kasi sasabihin namin sa kanila yon. And if mag-comply sila, wala pong problema mag-atras ng closure. Okay. Last previous na ganitong business permit renewal. Kahit sa ibang local government, may nagkakaproblema lang na konti dun sa BFP, yung kanilang
So far po, ngayon po, dito sa atin, sa kay Taytay. Ang BFP naman po natin is very business friendly. Kung hanggang saan sila pwede makatulong, pwede naman po sila mag-undertaking as long as meron at least minimum standard of compliance ang kailangan nila. Then step by step, i-comply nila completely kung ano yung requirement ng BFP. Dahil ang requirement na naman ng BFP is at least substantial requirements lang. Makapag-comply ka doon, okay ka na. Lulusot na Oo, ng BFP. dahil kailan lang may sunog na naman sa iba-ibang Yes po, local government. natin. So, Kaya kailangan talagang maghigpit din talaga ng higpit BFP. talaga. Correct. Tony, isa mensahe na lang sa ating mga kababayan, lalo na sa Taytay, yung mag-avail pa o hindi pa nakakapag-avail ng kanilang business permit. Tayo po ay nagsulat na sa Sangguniang Bayan requesting for an extension to pay the business permit. Extension, sir? Yes po, yes. Mukhang itong inabangan. Sige po, attorney. Nagsulat na po tayo sa Sangguniang Bayan. Naghihintay na lang po kami ngayon ng resolution nila para i-extend yung registration. So, attorney, may iba lang ako. Alam mo naman ang ugali ng Pilipino, Last minute, nandun sila Totoo po. So, anong gagawin natin? Alam naman natin, talagang yearly nilang yata, ganyan. Ganun po talaga. Siguro dahil sinasakto sa sweldo, sinasakto sa pambayad. So, malaking bagay ito, attorney, itong extension na to. Opo, ang plano po is hanggang February 29. Hanggang end of February. Wow, okay naman. Para makatulong tayo sa mga kababayan at hindi sila mag-penalty. Ay, very good, sir. Shoutout na lang po sa ating kay Mayor Alan De Leon. Sir, saludo kami. Talagang pinaghandaan mo itong may libre pang kape. At ito, nanlalamig pa ako sa... Maraming salamat, Attorney Defant. Anong pinaka-nickname mo, sir? King po, King. Ako nga pala, Attorney King.